Nasagip na po ang 3 OFW sa COA. Nagpasaklolo na po sa Senado ang mga pamilya ng 2 OFW sa Saudi. Ayon sa World Migration Report, humigit kumulang 10 milyong Pilipino ang naninirahan sa anumang lupalop ng mundo. Hindi lamang ang paghahanap buhay ang problemang kinakaharap ng ating mga kababayan sa ibang bansa, kundi pati na rin ang paggamit ng kanilang dila, ang pagkikipagtalastasan. Bagaman, naninirahan na sa ibang bansa ang ating ibang kababayan, ay hindi pa rin maiiwasang makapagsalita gamit ang inang wika. Ang iba't ibang kaligiran ng kulturang pinagmulan ay ang pangunahing salik ng hindi pagkakaintindihan na nararanasan ng mga Pilipinong kumakayod sa ibang bansa. Day, tagay ko ang mong gidalang lumpia sa potluck party, B. Sige, Day. May gayon. Busy magod ko sa work. Agad pasyente. Sige na, Day. Sige na lang, oy. Sige, Day, ha. What are you talking about? Am I gonna die? Why are you talking about that? Are you having trouble? You should know that. Nagbabagang balita. 2 Pinay na nurse sa California ang pinatawan ng pagkakulong matapos mamatay ang kanilang pasyente. Dahil di umano, ang 2 nurse ay nag-usap gamit ang wikang Bisaya habang humihingi ng pabor. Ang pabor di umano ay simpleng katagang, sige na die. Nataranta ang banyagang pasyente, na nakalang ibig sabihin nito ay she's gonna die. Matapos marinig, nagkaroon ng hysteria ang pasyente at tuluyan nang inagawan ng buhay matapos atakihin sa puso. Sa kabilang damo, upang iwasan ng ganitong sitwasyon, minumungkahi ng mga eksperto na implementahin ang English-only policy upang mapanatili ang kaayusan at epektibong komunikasyon sa kanilang lugar ng trabaho. Maraming Pilipino ang sumubok ng kanilang kapalaran sa ibang bansa. Ayon sa CNN, mahigit kumulang 20 milyong Pilipino ang nagtatrabaho abroad upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. At isang kapat dito ay mga Pilipinong domestic worker. Sa kasamaang palad, 20% sa kanila ay nakararanas ng pang-aabuso mula sa kanilang mga amo. Isa sa mga salik na nagdudulot ng ganitong sitwasyon ay ang kakulangan ng tamang komunikasyon dulot ng pagkakaiba sa wika at kultura, na nagiging ugat ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng amo at manggagawa. Nanny? Nanny? Mom, yes, ma'am? Can you look after Sammy? I need to go to the toilet for a minute. Okay, ma'am. Sammy, let's eat breakfast before you play. Nanny, Nanny, look! I have something in my hands. What's that? Cheese sauce for me, Nanny. Sammy, don't cry. You're giving me an attack. Magkabaka! Nanny, Nanny, what happened? What did you do to this girl? Mom, I was trying to warn her that she was about to stop so. Are you cursing her now? No, Mom, no, I'm not. No, you hear this and motherfucker! No, Mom. You're fired! Mom, I'm sorry. I didn't intend to do that. That's enough! Get out of my sight! Ang wika ay hindi lamang sinasalita sapagkat ito rin ay sumasalamin sa kultura at pagkakakilanlan ng isang tao.
Sa komunikasyon, mahalaga ang wika bilang tulay upang maipaabot ang damdamin, ideya at mensahe. Subalit, nagiging hamon ito kung mga nag-uusap ay mula sa magkaibang lahi na may kanya-kanyang wika at kaugalian. Ang multimedia presentation na ito ay tumatalakay sa mga sariling dulot ng miskomunikasyon sa pagitan ng mga Pilipino at dayuhan, na nag-uugat sa pagkakaiba-iba ng wika at kulturang pinagmulan. Halimbawa, ang simpleng pakiusap na "Sige na, Day" sa kontekstong Bisaya ay nagkaroon ng kakaibang kahulugan sa pandinig ng banyagang pasyente bilang "She's gonna die". Ang ganitong maling interpretasyon ay nagpapakita kung paano maaaring magbunga ng hindi pagkakaunawaan ang kawalan ng pagkakaayon sa wika at kultura. Sa kabila nito, ang epektibong pakikipagtalastasan ay nananatiling mahalaga upang maiwasan ng mga ganitong insidente at upang masiguro ang mas maayos na ugnayan sa kabila ng pagkakaiba ng pinagmulan. Ang layunin ng presentasyon na ito ay hindi lang basta ipakita ang mga salitang may magkaparehong tunog sa isa pang wika, bagkos ay maglahad ng komprehensibo at makabuluhang layunin na magpapatibay ng pangunawa sa papel ng wika at kultura sa pakikipagtalastasan. Una, layunin nitong ipakita ang epekto ng maling interpretasyon ng wika sa pang-araw-araw na buhay, lalo na sa mga kritikal na sitwasyon tulad ng pangangalaga sa kalusugan at sa tahanan. Ikalawa, nais nitong magbigay liwanag sa mga implikasyon ng pagkakaiba-iba ng wika at kultura na nagiging ugat ng mga hindi pagkakaunawaan. Ikatlo, layunin din ang presentasyon na magmungkahi ng mga solusyon tulad ng pagiging sensitibo sa paggamit ng wika at pagpapaliwanag ng konteksto upang maiwasan ang ganitong uri ng mga problema. Kalawa sa aming paglalahad, ang uri ng diskurso at karatula. Ang uri ng diskurso na pinakita sa aming presentasyon ay isang halimbawa ng top-down na diskurso, kung saan ang impormasyon o patakaran ay nagmumula sa mas mataas na antas ng organisasyon o pamahalaan patungo sa mga empleyado o mamamayan. Sa kontekstong ito, itinampok ang implementasyon ng English-only policy sa isang hospital sa California bilang tugon upang maiwasan ang mga insidente ng miskomunikasyon sa mga banyagang pasyente. Ang patakarang ito ay isang regulatory na karatula na nagtatakda ng malinaw na alituntunin sa paggamit ng wika sa loob ng establishmento. Layunin nitong magbigay ng gabay at regulasyon sa mga empleyado upang mapanatili ang kaayusan at epektibong komunikasyon sa kanilang lugar ng trabaho. Sa kabila nito, ipinakikita rin sa presentasyon ang mga hamon at epekto ng ganitong patakaran. Partikular na sa mga manggagawa na hindi likas na nagsasalita ng Ingles at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang interaksyon sa trabaho. Ang headline ng balitang nagbabawal sa paggamit ng katutubong wika sa mga establishmento ay naglarawan ng isang mahalagang aspeto ng JS Semiotics, ang ugnayan ng espasyo, wika at panlipunang konteksto. Sa screen, makikita ang larawan ng balita na nagtatampok ng English-only policy. Bilang pangunahing simbolo ng regulasyon, ang patakarang ito ay pinakita bilang tugon sa mga isyu ng miskomunikasyon at upang itaguyod ang standardisasyon ng komunikasyon sa mga banyagang pasyente. Sa pamamagitan ng headline at visuals, ipinakita ang tensyon sa pagitan ng praktikalidad ng paggamit ng isang pangkalahatang wika at ang pagkilala sa pagkakaiba-iba ng wika at kultura ng mga manggagawa. Ang mga elementong ito ay nagsisilbing tagapaghiwatig ng layunin ng patakaran habang ipinapakita rin ang mga posibleng epekto nito sa personal na identidad at interaksyon sa lugar ng trabaho. Ang target audience ng presentasyon na ito ay ang mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa, partikular na sa mga larangan ng pangkalusugan at domestikong trabaho. Kabilang din dito ang mga employer, tagapamahala at mga institusyong nagpapatupad ng patakarang pangwika. Ang mga balakid sa pagbuo ng content ng multimedia presentasyon na ito ay kinabibilangan ng unang-una, ang hamon ng paghahanap ng mga angkop na halimbawa ng miskomunikasyon sa pagitan ng mga lahi, lalo na sa mga tunay na sitwasyon. Pangalawa, ang pagkakaroon ng mga cultural nuances at language barriers na maaaring magpahirap sa tamang pag-unawa ng mensahe. Pangatlo, ang limitadong resources para sa mas detalyadong pananaliksik na makakapagbigay ng konkretong datos. Hindi hadlang ang wika upang maipabatid sa ibang tao ang ating mensahe. Sa aming multimedia presentation, nais namin ipakita ng komunikasyon ay higit pa sa mga salitang binibigkas. Ito ay nakaugat sa pag-unawa, respeto at tamang interpretasyon sa konteksto ng kultura at wika.
Ang mensahe na aming nais iwan ay ang kahalagahan ng pagiging sensitibo sa iba't ibang wika at kultura upang maiwasan ang miskomunikasyon na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sa huli, layunin naming maipahayag na sa kabila ng pagkakaiba ng wika, ang mabuting intensyon at malinaw na komunikasyon ang magbubukas ng daan para sa mas maayos na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang lahi. Sa kabuuan ng aming multi-major presentation ay naglalayong ipakita ang kahalagahan ng wika sa tamang komunikasyon at pag-unawa sa iba't ibang kultura. Binibigyang diin dito na ang maling interpretasyon ng wika ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaintindihan. Kaya mahalaga ang pagiging sensitibo sa konteksto at kultura. Ang tamang paggamit ng wika ay susi sa pagkakaisa at maayos na ugnayan sa kabila ng pagkakaiba-iba.